sa ilalim ng makulay na coral reefs. Sa pagitan ng mga bato at cave sa dagat, may isang nilalang na tila maliit lamang. Ngunit huwag kang magpapalinlang sa kanila. Dahil ang nilalang na ito ay kayang basagin ang shell ng alimango. Kayang makabasag ng aquarium glass sa isang suntok lang. At may vision na mas advanced pa kaysa sa tao. Ito ang mantis shrimp, ang isa sa pinakakakaiba at pinakadelikadong predator sa ilalim ng karagatan. Bagamat tinatawag ito na shrimp, ang mantis shrimp ay hindi totoong hipon. Ito ay kabilang sa grupo ng stomatopods, isang sinaunang uri ng marine crustacean. May higit 450 species nito sa buong mundo. Ito ay matatagpuan sa tropical oceans, coral reefs, mabuhanging seabed. Karaniwang sukat nito 4 hanggang 10 inches. May ilan na umaabot ng 15 inches. Makukulay ang kanilang katawan. May combination na berde, asul, pula, orange. Parang isang underwater superhero. May dalawang pangunahing uri ng mantis shrimp. Ang smashers, may matigas na club na parang martilyo. At spearers, may matutulis na pangsaksak. Ang smasher ang pinakasikat at delikado. Dahil ang kanilang suntok ay umaabot ng bilis na parang bala. May lakas na kayang dumurog ng shell. Nagdudulot ng cavitation bubbles. Napakabilis ng paggalaw ng kanilang club. Bumubuo ito ng maliit na vacuum bubbles sa tubig. Ang mga bubbles na ito ay sumasabog. At naglalabas ng init na halos kasing init ng surface ng araw. Ang shockwave na nakakadagdag sa lakas ng suntok. Hindi lang isang suntok, dalawang combination impact ang natatanggap ng kanilang biktima. Isang tunay na underwater knockout. Kung akala mo suntok lang ang espesyal sa kanila, ang mantis shrimp ay may isa sa pinakakomplikadong visual system sa animal kingdom. Ang tao ay may 3 color receptors. Ang mantis shrimp naman ay may hanggang 16 photoreceptors. Kaya nilang makita ang mas maraming kulay kaysa sa tao. Ang ultraviolet light at polarized light. Bawat mata nila ay may kakayahang gumalaw ng hiwalay. Parang dalawang independent camera. Maaari nilang sukatin ang distansya gamit lamang ang isang mata. Isang biological technology na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang mantis shrimp ay hindi lang predator. Sila ay territorial fighters. May sarili silang cave sa coral reef. Kapag may sumubok mang-agaw ng kanyang cave, isang suntok lang ang katapat. May mga pagkakataon na naglalaban ang dalawang mantis shrimp. Isang literal na boxing match sa ilalim ng dagat. Paano nila nakakayanan ang ganitong lakas? Nang hindi nababasag ang sarili nilang braso. Ang kanilang espesyal na exoskeleton structure. Ang kanilang club ay may layered structure na matigas sa labas. Flexible sa loob, shock-absorbing. Pinag-aaralan ito ng mga scientist para sa pagdevelop ng mas matibay na armor, impact-resistant materials, military at protective gear. Isang maliit na hayop sa karagatan na inspirasyon sa modern engineering. Sa kabila ng kanilang lakas hindi sila ligtas sa karagatan. Dahil sa climate change, coral reef destruction, ocean pollution. Kapag nasira ang coral reefs, nawawala ang kanilang tirahan. At kapag nawala ang coral reefs, mawawala ang balanse ng ecosystem. Ang mantis shrimp ay simbolo ng lakas, kulay, advanced na vision, at survival. Sa ilalim ng tahimik na dagat, may isang mandirigma na kayang magpasabog ng tubig gamit ang kanyang kamao. Isang paalala na ang kalikasan ay mas malikhain. At mas makapangyarihan kaysa sa anumang imahinasyon. At sa mundo na madalas nating minamaliit ang maliliit na bagay. Ang mantis shrimp ang patunay na minsan. Ang pinakamaliit ang may pinakamalakas na suntok. Ang hayop na hindi tumatanda at kayang buhayin ang sariling katawan. Isang nilalang na mukhang cute na laruan. May malabalahibong hasang sa gilid ng ulo. Laging parang nakangiti. Pero sa likod ng itsura nito, may kakayahan itong magpatubo muli ng paa, buntot, at kahit parte ng puso at utak. Hindi ito kathang-isip. Hindi ito alien. Ito ay ang axolotl. Tuklasin natin ang misteryo, agham, alamat, at panganib na kinakaharap ng isa sa pinakakamangha-manghang nilalang sa mundo. Ang axolotl ay matatagpuan lamang sa isang lugar sa mundo. Ang lawa ng Lake Xochimilco sa bansang Mexico. Noong sinaunang panahon, ang rehiyong ito ay puno ng lawa at kanal. Dito umusbong ang sibilisasyong Aztec. At dito rin isinilang ang alamat ng axolotl. Ayon sa mitolohiyang Aztec, may isang Diyos na nagngangalang Xolotl. Diyos ng apoy at kidlat.
nang kailangan niyang gawing alay ang sarili. Para sa paglikha ng araw at buwan. Tumakas siya at nagbago ng anyo. Isa sa mga anyong iyon ay ang axolotl. Kaya binangsagan itong axolotl, na tinawag itong tubig na halimaw o water monster. Ang axolotl ay kabilang sa pamilya ng salamander. Partikular sa species na Ambostoma mexicanum. Habang ang karamihan sa salamander ay dumadaan sa metamorphosis. Mula larva patungong adult na may baga. Ang axolotl ay hindi nabubuhay sa lupa. Ito ay tinatawag na neoteny. Nananatili itong parang bata, habang nasa adult stage. May hasang pa rin ito sa labas ng katawan. Nabubuhay sa tubig at hindi kailanman nagiging ganap na land salamander. Para bang tumigil ang oras para sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan ang axolotl sa buong mundo. Kapag naputulan ito ng paa, tutubo muli. Kapag napinsala ang puso, kayang ayusin. Kapag nasugatan ang spinal cord muling mabubuo. Hindi lang balat ang nagre-regenerate. Pati ang buto, ugat, kalamnan, at nerbiyos. Sa larangan ng siyensya, ito ay isang biological miracle. Maraming laboratorio sa buong mundo ang pinag-aaralan ito. Ang kakayahang ito para sa paggamot ng tao. Lalo na sa spinal injuries at organ damage. Isa pang misteryo sa kabila ng mabilis nitong cell regeneration. Napakabihira ng cancer sa axolotl. Sa tao kapag mabilis ang paghahati ng cells tumataas ang risk ng cancer. Pero sa axolotl parang kontrolado. Maayos disiplinado ang pag-rebuild ng katawan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakahalaga ng axolotl sa medical research. Sa wild ang axolotl ay critically endangered. Sa mismong ng Lake Xochimilco, bumaba ng husto ang populasyon ng axolotl. Dahil sa polusyon, urbanisasyon, invasive species tulad ng tilapia. Pagkasira ng natural habitat. Ayon sa conservation reports, maaaring mas marami pang axolotl sa aquarium at laboratorio kaysa sa natural na habitat nito. Isang trahedya para sa isang nilalang na may napakalaking ambag sa agham. Dahil sa cute nitong itsura naging popular ito sa pet trade. May iba't ibang kulay. Wild type brownish, leucistic kulay pink na may itim na mata, albino, golden. Pero hindi ito simpleng alaga. Kailangan nito ng malamig at malinis na tubig. Sensitive ito sa temperature at stress. At hindi dapat hawakan ng madalas dahil mas ilan ang balat nito. Dahil sa kakaibang itsura, lumabas ang axolotl sa iba't ibang video games at cartoons. Halimbawa sa Minecraft, maaari kang makakita at mag-alaga ng axolotl sa underwater biomes. Dito mas nakilala ito ng kabataan sa buong mundo. Mula sa alamat ng Aztec hanggang sa digital world. Sa normal na kalagayan hindi ito nagbabago. Pero sa laboratory setting, kapag tinurukan ng thyroid hormone, maaari itong mag-metamorphose at maging parang ordinaryong salamander. Ngunit kadalasan mas maikli ang buhay nito sa ganitong kondisyon. Parang hindi talaga ito ginawa para umalis sa tubig. Sa tamang kondisyon, ang axolotl ay maaaring mabuhay ng 10 hanggang 15 taon sa captivity. Sa wild mas maikli dahil sa mga panganib. Ang axolotl ay paalala na hindi lahat ng hindi nagbabago ay mahina. Ang pagiging kakaiba ay maaaring maging susi sa kaligtasan. Ang kalikasan ay may lihim na mas advanced pa kaysa sa modernong teknolohiya. Kung mapag-aaralan natin ang sikreto ng axolotl, maaaring magbago ang hinaharap ng medisina. Isang maliit na nilalang sa lawa ng Mexico. May dala itong pag-asa para sa sangkatauhan. Pero habang pinag-aaralan natin ito sa laboratorio, unti-unti naman itong nawawala sa kalikasan. Mailigtas ba natin ang axolotl bago pa tuluyang mawala ang tunay nitong tahanan?